What is up guys? Welcome back to my channel, Topi Manalo po. And ang tagal natin di nakapag-vlog, mga kapatid, mga katropa, mga kamoto. Kasi kung natatandaan nyo, yung last natin na vlog was yung tambay sa Perea, no? After that, nagpunta ako ng hospital and ayan, kita, no? Ayan, no? So, I had a minor surgery na kailangang magpahinga ako sa pagmumotor. So, napahinga ako sa pagmumotor dahil syempre hindi ako makakapiga, hindi ako makapag-throttle. So, pahinga ako sa pagmumotor. Kaya, ang tagal nating walang content. So, sa mga subscribers natin, sa mga viewers natin, humihingi ako ng pasensya at napatagal tayo ng walang upload Kaya ngayon, eto, yan, okay na Natuyo na, natanggal na yung stitches and it's just a scar. So, ready na tayong lumabas. Kaya naman, huhugasan ko na yung motor natin dahil sobrang dumi after nung nagamit ko, hindi ko na nahugasan, nag-ulan, everything. So, napabayaan na. Ang pangyayari ngayon sa atin is that hugasan ko to and pag-uusapan natin yung CLC. So, bibigyan ko kayo ngayon ng in-depth. In-depth ba? Pwede bang tawaging in-depth? Anyways, basta bibigyan ko kayo ng 6-month review ng CLC natin. Kasi kung natatandaan nyo, I got this May 22 of this year, 2024. So, that was 6 months ago exactly. November na ngayon. So, ano na bang nangyari? Ano na bang meron? Ano na bang na-upgrade? Ano na bang nagawa ko? Anong mga hindi ko nagustuhan? Anong mga nagustuhan ko? Yung mga bagay na yun, pag-usapan natin ngayon. So, simulan natin. Hugas-hugas ako habang nagkwekwentuhan tayo. So, yun na nga, di ba nasabi ko sa inyo na it's been 6 months since nakuha ko to. And so far, ang tinakbo ko na rito is 5,540 something, I think. 5,541 kilometers. And nakatatlo na akong PMS. Syempre, ano yan, courtesy ng Motostrada dahil sa kanila ko nakuha to. So, libre PMS niyan. Nagdala lang ako ng oil, ng sarili kong oil para ma-PMS to. So far, let's start with ano yung impression ko from the start na nagsimula ako up to this point na medyo let's say kabisado ko na ng konti ang pagmumotor at kabisado ko na ng konti itong si Thor, yung motor natin. Ang natatandaan nyo, nagsimula ako rito, talagang wala akong alam di ba? First bike natin to, so andyan yung nangangapaka, andyan yung mga namamatayan ako, madalas ako namamatayan. And hanggang ngayon, may mga times na namamatayan pa rin ako, pero manageable, hindi na ako nagpapanik. Tsaka alam ko kung ano yung nagiging cause, ano yung nangyayari, so hindi siya issue. Una kong impression noon dito sa bike natin is that ang bigat. Kasi mabigat naman talaga, big bike Imagine 187 kilograms. Ang bigat. Kung matatanong nyo, sumemplang na ba ako dito? Yes sir, sumemplang na ako dito. Ayan, nakikita nyo sa video natin. It was at this moment that he knew. He fucked up. Okay. So, uy! Hell no! 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 So, uy!
Yan yung kauna-unahan kong semplang, guys. That was, I think, one of my, parang may vlog pa ako niyan yung first new bride ko sa Marilake. Yan, sumemplang ako dyan, nakita nyo. Ano yan katangahan moves yan Doon ko lang na laman, out of experience, no, bad experience, na wag nyong ibe-break ang harap na gulong or ang front brake. Wag nyong pipigain pag nakaliko kayo kasi tutumba kayo. Yeah, hard thing to learn. So overall, ngayon, I'd say masarap siyang dalhin, magaan. Medyo nakabisado ko na ng konti yung ating motor. And ayos na siya. Sabi nga ni Mami, medyo malaki na yung pinagkaiba nung una siyang umangkas sa akin versus recently na umaangkas siya sa akin. Malaki na daw ang pagbabago. So parang kabisado ko na daw talaga yung motor. Advisable ba siya para sa mga baguhan tulad ko na first bike? Advisable po kasi ang cruiser talaga is designed for newbies, first timers, dahil sa madali siyang i-maneuver and at the same time mababa yung seat height niya, so yung both feet mo mailalapat mo. I think a 5 flat or a 5.1 can flat foot this cruiser, kaya walang magiging problema sa inyo. May mga nagtatanong sa akin na subscriber kung galing sila sa scooter, hindi daw ba sila maninibago. I don't think maninibago kayo, especially may background na kayo sa pagmumotor. Ako nga, na wala namang background, hindi ako nanibago. Although syempre ang problem yata nila is yung yung pagkakambyo from automatic to manual. Galing ako sa pagdadrive ng 4 wheels, kaya medyo alam ko na kung paano yung schematics and how a shifting works. Kaya dito hindi ako nahirapan. Alam ko kung kailangan mo ipigain yung clutch, tapos dahan-dahan mo i-release, sasabayan mo ng gasolina. So same concept as sa kotse, kaya wala akong naging problema. Cons. Let's move naman sa mga hindi ko nagustuhan dito sa bike. Wala akong comparison wala akong base ng pagkukumparihan. Kaya kukumparihan, may word bang ganun? Wala akong pagpaparisan ng comparison. Kaya hindi ko masabi na sobrang ganda o sobrang pangit or kung ano man. So lahat ng sasabihin ko is just based on my experience. Number 1, unang-unang hindi ko nagustuhan is yung suspension niya. Medyo sobrang parang lambot, tagtag. I don't know how to describe or call it. Pero basta, pag nalulubak ako, ramdam ko yung lubak kaagad na tagag. Same goes dun sa pag may angkas kayo, lalo na pag may angkas. Ramdam na ramdam nyo. So, isa yon sa mga naging complaint ni Mami dati. Matagtag, masakit sa puwit dahil parang pag nalulubak kayo masyadong ganon, kadag. So yon ang isa. Pangalawa is the lighting system. Yung headlight niya, ang dilim. Ang hina ng bato. Sabi nung iba, okay lang raw, maliwanag naman and everything. Pero for me, siguro dahil Tito na, alam niyo naman si Tito, medyo malabo na mata. Kaya nakukulangan ako sa ilaw. 3, yung init. Yan, mainit yung makina niya, nararamdaman mo siya. Pagka nakatigil, pag nakatigil kayo, nasa traffic light kayo, naghihintay kayo mag-go, init, ramdam nyo yan. Yun ang mga hindi ko nagustuhan. Walang compartment, wala kang paglalagyan ng gamit. As in, ultimong ilalim ng upuan, wala. Pagbukas mo nito, wala na, baterya na yan So, ultimong tools, wala kang paglalagyan. Yun ang hindi ko parang nagustuhan. And, yung mga hindi ko naman nagustuhan,
may mga solusyon naman. Mga hindi naman siya end of the world or showstopper. Should I say it? Hindi naman siya showstopper na hindi ko magugustuhan yung bike or ibebenta ko yung bike. Let's go ahead and move on dun sa mga upgrades, accessories na pinagagawa ko rito kay Thor. Sisimulan natin dun sa, ito based lang sa opinion ko to guys, hindi ako eksperto. Ang unang in-upgrade ko dito, should I say dinagdag ko rito, is this one. Yan, kita niyo yan? Yung ating radiator guard. Yan ang unang nabili ko. Kasi bukod sa mura, madaling ikabit, readily available. Nakuha ko lang yan sa Shopee and it cost me 980 pesos. Yan ang una kong binili. Together with this one. Yung sa stand, foot stand, foot peg na parang additional lang. It's not really important. It's just that naliliitan ako dun sa footprint ng stand ng CLC natin. So, kaya binilang ko yan. Yan ang unang dalawang binili ko. Importante kasi yung radiator guard na takpan. Kasi, syempre, prone sa talsik ng bato, prone sa talsik ng dumi, bato, and everything. Pagka na dumihan yan at na-damage yung radiator, mas mahal siya. Diba? Next, on the important things na idinagdag ko is this one here. Yan, nakita niyan, crash guard. Kasi, kung walang crash guard, prone sa gasgas, prone sa tama, pwedeng ma-damage yung tangke nyo. Pagka medyo pangit ang pagkakasemplang nyo, swerte na lang talaga ako, yung semplang ko, bukod sa mabagal, hindi naman siya talaga ganong kalakas na semplang. Kaya, kahit wala pa akong crash guard at that time, okay lang. Walang naging masyadong damage except for this one here. Yan, mga naging tama nun. Pangatlo, syempre, meron akong angkas. Ito, ang in-upgrade ko. Nagdagdag ako ng sandalan. Importante yan kasi ang OBR dito sa CLC, pagka umarangkada ka, may feeling, may tendency malalaglag siya . So, kailangan mayroong sasalo sa likod niya. Tsaka, at the same time, magiging madali para sa'yo na mag-angkas kasi yung OBR mo medyo magiging magaan ng konting iangkas dahil hindi siya kakapit sa'yo. Sobrang kapit na kapit. So, yan is pangatlo sa mga importanteng in-upgrade ko. Shopee rin yan mga kapatid. Nakuha ko yan for 2,000, I think 2,200 together with the voucher. And yan, ako na nagkabit nito. Pang ano to Kawasaki Vulcan. So kung interested kayo kung paano ikakabit yan, watch niyo yung video ko, may video ko niya kung paano ako kinabit yan. Bago ko pala bilan to ng sandalan, eto muna, in-upgrade ko to guys, upuan. Kasi nakalimutan kong banggitin kanina, isa yan sa problema sa CLC. At least do sa first version. Kasi yung second version, maganda na makapal na yung upuan, binago na nila yung upholstery, hindi na yung dati kasi ito yung madulas na leather. So yung bago ngayon makapit na and malambot na, makapal na, so hindi na siya problem para sa mga owner. Pero sa first version, isa to sa problema. Kaya ang ginawa ko, pinabago ko to kay JRC Upholster Shop sa Taytay. It cost me 1,500 para kapalan to, tsaka ito. And it was effective. I'm telling you, it was effective.
Naging komportable ako sa pagdadrive. Same din kay mommy. Nagustuhan niya. Masarap na daw yung pagkakaupo at hindi na matigas. Hindi mo na masyadong maramdaman yung talbog sa kalye. So, yan yung mga i-upgrades. Next on our list na idinagdag ko, and the reason why dinagdag ko is part kasi yan ng nakita ko na hindi maganda, is this one here. Saddlebag. Dahil wala akong compartment, kailangan kong compartment, syempre pag may pasalubong kay mami, saan mo ilalagay, dinagdag ko yan. I got this from Baluting Pandigma. 3,500 for the version 2. And together with this, ang binili ko is the kita ba rito? Yan, the bracket. Ito, yung bracket na to. So this bracket, I got it sa Shopee for I think 500 pesos. Yeah. 500 pesos for the bracket, 3,500 for the saddle bag. So all in all, I spent 4,000. Malaking bagay dahil may paglalagyan ka ng mga kung ano-anong gamit. Yan yung mga nadagdag ko in the first 1.5 month. Yan yung mga nadagdag ko. And then, other essential things na dinagdag ko dito sa CLC natin is this one here. So, it's a horn. Ako na lang naglinya yan. Nanood lang ako ng YouTube kung paano maglinya, and madali lang naman. Kaya, nakuha ko. And ako nagkabit yan. Dalawa yan. It's a twin horn na PIAA. Tapos yan, no? Ilagyan ko ng relay para lumakas. Kasi, ang busina nito, busina na parang scooter. Again, hindi naman ako against sa tunog ng scooter. It's just that parang may laki-laki ng motor mo. Napaka-macho tignan. Tapos yung busina niya ang hina. Kaya isa yan sa mga in-upgrade or pinalitan ko. Dahil mahina ang bitaw ng ilaw natin, nagdagdag ako ng ganito. MDL. This is a Zenlo M1. M1, M3. Basta M1, M version, M model. Yan yung entry level, yung pinaka cheapest at pinaka mahina nila. I think this is a 30 watt LED. Okay naman siya up until now. Maganda pa rin ang bato and just enough for me. Siguro in the future, magdadagdag ako ng mas malaki. But for now, this light will do. So yun guys, ang mga upgrades or essential upgrades that I think and I feel na dapat kayo rin ilagay nyo or ikabit ninyo kung may CLC kayo. Panggitin naman natin yung mga pinagdadagdag ko rito na I think hindi naman na kailangan or pwedeng hindi nyo na ilagay or ilagay nyo pero in the future na. Dahil wala naman talagang usage or walang silbi or hindi essential in my opinion. So eto, ang unang-unang dinagay ko na wala naman silbi talaga. Dahil napakaliit niya para maging wind breaker or maging spoiler or maging windshield, no? Ang liit niyan. Nilagay ko lang siya para lang magmukhang aesthetic, of course, 'di ba? And then kinabitan ko ng RFID. Hindi naman mabasa ng maayos yung RFID ko, so kalokohan lang 'to. May ganito or wala ang CLC nyo or motor nyo, usable pa rin. I mean, it will function as it is. Next on our list is, hindi naman kita no? Pero this one here, naglagay ako dyan ng screen protector. Parang sagasgas daw, para hindi magasgasan. Well, nare-realize ko ngayon, hindi naman ganun kagasgas or hindi naman siya prone sa gasgas dahil hindi naman siya hinahawakan-hawakan every now and then. So, mula lang, kati lang,
kati-kati sa pag-upgrade. So, naglagay ako ng screen protector dyan. This bag here, na napakaliit niya, wala ka namang ibang mailalagay kundi yung tools, kumuha ko. It's cheap, by the way, kaya ganyan, kinakalawang nga and everything. But, it does add rustic image sa CLC. Kaya, okay na rin. Pero, I mean, kung meron na kayong bag na malaking ganun, ba't kailangan nyo pa ng maliit na ganito? So, not really advisable. Kita nyo yan? Brake fluid container, protector kuno. I mean, napaprotection na naman talaga yung brake fluid natin sa likod. Pero, I don't think na masisira or matatama mo yung brake fluid container mo. So, it's not really something that is that important. Pwedeng mag-upgrade ka after a year or so, or kahit di ka na mag-upgrade yan. Ito, it's an oil cap para sa engine. Yung kasing dati, madaling tanggalin. So, sabi namin, may tendency na pagkatubaan ka, buksan, madaling buksan, pwedeng lagyan ng kung ano-ano. This one, kailangan mo pa ng susi or anything. So, may protection naman. Pero, honestly, kahit wala naman, kahit yung stock, is, I think okay na. Kung may mangsasalbahi sa'yo, mangsasalbahi yan. Yan, nakita niyo yan. Plate number holder or bracket. It's not really essential, sa totoo lang. Some will argue na, kailangan ganito kasi mabubutas yung kabitan kasi hindi sakto kasi Chinese brand. Design yung butas niya para sa Chinese plate Guys, plastic to, pwede naman butasin lang. So, pwede nang ikabit to. So, I think it's luho, pero dahil may kaartehan din ang tito nyo, kaya kinabitan ko na rin ng ganyan. And I think, isa sa magiging malaking argument kung essential bang palitan or hindi, this one here. Si Mami actually nagsasabi sa akin, ba't kailangan mo kasing palitan pa? Ang ganda-ganda ng tambucho, ang ganda-ganda ng stock And I have to agree, ang ganda naman talaga ng stock ng CLC. Pero kasi, I have my reasons as to why tayo nagpalit, bakit kailangan palitan. I need some presence on the road dahil mahina yung tambucho pag nasa labas na. Pwedeng essential siya, pwedeng hindi siya essential. It's going to be a discretion from the owner or the user. So far, yung mga yon ang napalitan natin sa CLC natin. Kung tatanungin niyo ako, nagsisi ba ako sa pagbili nitong CLC? Definitely not. Kasi sobrang sulit, sobrang sarap gamitin, sobrang bagay sa mga beginners na katulad ko. Go ahead guys. Ako, I'll recommend this because nasubukan ko na siya first hand, and I would say every cent that you'll spend with the motorcycle is worth it. Ika nga ni Tito Pex, smiles for miles. Ang binabayaran natin dyan is yung experience and yung enjoyment of riding. Yes, highly recommended. Sana maayos yung pagkakapaliwanag ko, medyo may magulo yata Pagpasensyaan nyo na kasi nalilito ako sa paghuhugas at paglilinis Mamadali ako Anyways, hope you like this video. Hit the thumbs up button na lang po. Also, kung meron pa kayong question, meron ako nakalimutan banggitin na gusto nyong malaman, sulat nyo lang sa comment section at sasagutin ko yan. Also, if you're new to my channel, I would like to invite you to please subscribe to my channel and hit the bell notification for more updates. Again, maraming salamat po sa mga bago lumang subscribers natin.
Mga kamoto, Topi Manalo po. Until next time, kita-kits po tayo dahil pwede na ulit ako mag-rides. Bye-bye!